Hello mga mamis, for today's video, ang gagawin kong cake ay drawing or character drawing na cake. Naruto iyan siya. So una naglalagay na nga, nalagyan ko na, na-trace ko na yung paglalagyan ko ng outline. Tapos yan, sinusulatan ko muna siya ng puti para kahit papano may mag-absorb doon sa colored na frosting. At least kahit papano, hindi siya ganun maghawa-hawa. Nung una nag-accept ako ng mga may drawing, actually, nangangapa pa din ako, hindi ko alam kung paano gagawin. Lalo na tao pa yata, oo tama, tao yung unang portrait na drawing ko na in-order sa akin. Tapos, buti na lang vector lang siya, walang mukha, kahit paano madali lang. Tapos, yung mga succeeding na yun na yung medyo nahirapan na talaga ako na may mga mukha. That time, nag-start pa lang din ako mag-bake. As in, parang ang charge ko pa lang is walang talent fee charge. Tipong ganun na nagpapa-add lang ako ng 50 pesos. Kasi nga, hindi ko pa sure kung tama ba ako ng ginagawa or nag-aalangan pa ako na na mag-charge. So, walang talent fee. Kaya lang kinalauna, sabi ko, lumalabo na talaga ang mata ko sa pag-drawing nga. Tapos, naabot ako ng 4-6 hours, lalo na yung mga may mukha na details. Sobrang tagal talaga niya gawin. So, yun, nag-adjust na ako ng tamang charging talaga. And yung mga madadali lang, yan, so far kahit pa paano is medyo budget friendly yan sa lagay na yan ha. For this one, bento cake tong size na to, 4x2. Pero kapag i-compare mo siya sa yung petite cake na ginagawa ko na 4x3 na regular cake board something, halos ang konsumo ng pag-drawing is almost the same kasi 4 inches diameter naman siya. So, talagang malaki ang kinakain na oras pag nagdo-drawing. Kaya gaano kalaki, mas mahirap pag sobrang laki ng cake, 'di ba? So, depende sa size ng drawing and nakadepende talaga siya sa detail. So, let's say for example, 6 inches lang yung cake mo, pero nuknukan ng dami ng details, matagal talaga siya drawing. And mas matagal gawin kapag yung may mukha talaga ng tao. As in, parang 6 hours na subukan ko gumawa ng ganun talaga kasi sa part ng pinakamahirap kuhain is yung sa may mata. Mata, ilong, bibig. As in, dapat makopya yung part na yon para mabigyan mo ng hustisya kahit paano. Definitely, hindi yan siya 100% carbon copy na kung anong itsura is ganun din yung mag-drawing since handmade siya, diba? And hindi naman ako totally ganun na kagaling mag-drawing. Kaya, so far, kahit pa paano nagagaya naman, kaya lang ang tagal talagang gawin. So, hindi ko nga sure kung kaya ko pa ba mag-accept ng portrait cake na may mukha kasi ang hirap talaga niya gawin. Pag sa mga ganitong character cake, kahit pa paano mas madali-dali na lang yan siya kasi hindi yung mukha like this one, medyo cartoon, mas mabilis gawin tong mga ganito. Though, kumakain pa din talaga siya ng oras, 'di ba? So, pag sa mga ganito, talagang ang binabayaran dito is yung talent, syempre. Kaya hindi naman lahat marunong mag-drawing and hindi madali talaga mag-drawing kung sa papel is mag-drawing nga mahirap na, 'di ba? So, what more kung sa ganitong cake. Tapos, ayan na, yung part na nagsusulat ako dyan, as in nanginginig talaga yung kamay ko na dyan. Sobrang liit nung dedication. Mahaba pa yung dedication, kaya lang sabi ko kay ma'am, hindi na kasya. So, sabi niya, sige, ito na lang kung ano yung magkasya. Kaya, talagang, ayan, kung mapansin ninyo, naglagay muna ako ng guide na puti para sakaling magkamali, mas mabilis ko na lang siyang palitan. And kahit pa paano, like this one, it black, may mag-absorb ng ng makulay, 'di ba? So iyan na pala, ang dami kong sinabi. Natapos ko na yung drawing ni Naruto. Hindi ko nga alam kung kahawig ba niya or what. Sabagay, minsan kasi ang hirap manggaya ng drawing, lalo pa kapag magagaya ka is based doon sa cake na mismo. So, hinanap ko pa yung picture talaga ni Naruto para mapagayahan. Paano tumaba tuloy yung mukha niya? Ngayon ko lang napansin. So far nga pala ito, sa Taytay and delivery from Quezon City, nakaabot siya ng maayos. 2 cake yung in-order ni ma'am. So far, walang ka-damage talaga. So, yun lang mga mami. Salamat sa inyo. Paalam. Ciao!